Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga Airsoft. Good evening po sa inyong lahat, no? Nagpapaantok tayo pare-parehas, no? Magpaantok tayo. But may code na naman to? No, before tayong matulog ngayong araw na to, idaos natin ang isang napakasaya, napakagandang kwentuhan session at tanungan portion. Okay? Check. Hindi, okay na yan. Huwag na yan. Huwag na yan. Kwentuhan session and tanungan portion. Mga Airsoft, kung merong bumabagabag sa isip mo, kung merong bagay na gusto mong malaman, magkaroon ng kasagutan, kung merong kang iniisip na gusto mong magkaroon ng linaw, no? Itanong mo kay Bigman ang solusyon dyan. Okay, mga Airsoft? Dami kong questions dito, no? Actually, parang 7 pages to ng notebook. Hindi ko alam kung kaya nating sagutin lahat ito, pero tignan natin kung hanggang saan ang aabutin, no? Kung hanggang saan ang kaya, kung hanggang ilan ang kaya. Okay, no? Okay. Good evening. Magandang gabi, Sir Bigman. Sabi ni Ramil Pelara Baloyo. Okay, no? Bill, akala ko ba magle-lay away itong itong bill na to, no? Puro lang yata wento. Grabe, no? Kung magle-lay away ka, boss, ha? Kasi kung hindi, bigay natin sa iba yung slot, sayang yung pagkakataon, no? Okay, boss, if ever magkakaroon ng Nobles SSG-10, magkano abutin? If ever nga, sabi mo if ever. So, if ever, so wala pa. Wala pang estimated, no? Siguro kuha ka na lang sa iba, boss. Kuha ka na lang sa iba kung may makikita ka, no? Hindi kasi ako nagbibigay ng estimated na price kasi kailangan landed ng unit bago tayo magpresyo, no? Tingin ka na lang sa iba siguro kung meron ka makukuhang iba, kuha ka na lang sa iba, no? Bill, hindi pwedeng puro oo rito, ha. Binibigyan kita hanggang today lang, no? Hanggang today, kung hindi mo maa-avail yung slot mo for layaway installment, pasensya na. Huwag ka nang mag-attempt na mag-apply kasi hindi ka na mamibigyan ng slot, no? Nagsabi ka kanina magle-layaway ka pero hindi ka tumupad. Ayaw kong ganun kausap, no? Pag pinagbigyan, grab nyo yung pagkakataon, no? Limited slots lang tayo sa layaway. Pinagbigyan ko lang kayo, di ba? Kasi gusto ko magkaroon kayo ng airsoft. Pero kung hindi kayo tutupad sa napag-usapan, wag na lang, no? Wag na lang. Kasi kung sa una pa lang medyo mahirap na kayong kausap, pag habang tumatagal, di ba? Yan, no? Binigyan ka na ng pagkakataon. Kung hindi mo ma-send before the end of this day, pasensya na, wag ka na mag-layaway, no? Hindi ka nabibigyan ng slot, no? Okay, so, hi ka Bigman. Newbie lang sa airsoft, ano po masasuggest nyo? Balak ko sana mag-rifle. Both pistol and rifle, bossing pwede sa'yo. Balak mo mag-rifle, wag kang mag-China. Balak mo mag-rifle, wag kang mag-budget meal. Balak mo mag-rifle, doon ka sa mga low Taiwan, mid Taiwan, or kung afford mong high Taiwan, doon ka, no? Bakit? Yung China, kahit anong gawin natin, hindi niya kayang tumayo doon sa mga Taiwan, no? Kahit anong gawin nating upgrade sa kanya, talagang malambot siya, no? Bibili ka ng China para then later on marirealize mo na hindi niya kayang tindigan or tayuan yung mga mas high-end sa kanya, wag nang hindi niya kayang tindigan yung mas high-end sa kanya, so magdidesisyon ka na i-upgrade siya. Hindi wise, hindi tama, hindi magandang moves pag ganon, okay? Masasuggest ko sa'yo, bumili ka ng tama, bumili ka ng maayos na unit, huwag kang mag-settle sa budget meal, huwag kang mag-settle sa China. Ngayon, kung kulang yung pera mo, mag-ipon ka pa, dagdagan mo pa. Huwag kang bibili kagad, no? Huwag kang bibili kagad kasi maraming bumibili agad ng airsoft. Nagustuhan nila yung airsoft, bibili kagad without knowing na yung nabibili pala nila is pangit, no? Is patapon. Sayang lang ang pera, okay? Okay, salamat boss. Ayoko sa iba, boss, no? Dito ako sa may natututunan ako. I just don't know what is your reason why SSG-10 ang gusto mo, no? Pero
whatever your reason, wala na akong magagawa ron, no? Ang dami magagandang rifle kaysa SSG-10. Ang dami magagandang pistol kaysa, di ba, dyan sa mga ganyan, no? Well, in fact, medyo mahirap sa pyesa yung hinahanap mo, no? Kaya, baka hindi rin ako mag-cater niyan kasi bihira naghahanap niyan, tapos yun nga yung pyesa, no? Sa pyesa kasi sumasablay minsan ng mga unit, no? Kahit anong ganda ng unit, once na nagkaroon ng defect, syempre, kailangan natin ng aftermarket na pyesa. Ang pangit naman na magka-conversion tayo, di ba? Yun. Okay. Sir Bigman, how po ang lowest price? Anong how po? Grabe. Magtanong naman kayo na maayos, boss. Anong how po? Ako pa ba mag-iintindi? Ako na nga yung sumasagot, di ba? Ako pa ba yung mag-iintindi ng pagiging jejemon, di ba? Huwag naman ganon. Magtanong po kayo ng maayos. Itanong nyo sa akin ng maayos para masagot ko rin ng maayos, di ba? Okay, shout out Idol Bigman from Japan. Here po, Idol Bigman. Shout out po sa iyo. Ano to? Okumushi. Shataro, no? Shoutaro, no? I just hope na bigkas ko ng maganda yung matino yung pangalan mo, sir, no? Shoutout po sa iyo. Enjoy your stay dyan sa Japan, no? Then salamat, boss. Iba'y masasuggest ka between 15 to 20k, meron rifle ba? Meron, pasok na yan. Actually, yung inaano mo, pasok na yan sa mga Taiwan na rifle, no? Pero huwag kang magyabang dyan sa comment section, no? Huwag kang magyabang, huwag kang magmalaki. Sir Francis, Siriaco, no, or whatever, huwag kang magyabang or mag-comment dyan sa comment section. Bakit? Para sa iyo rin itong sinasabi ko, no? Pag nagyabang ka dyan, nagmalaki ka, nakita ka ng scammer, victim spotted ka, no? Ipi-PM ka ng scammer, aalukin ka ng unit na mura, aalukin ka, then akala mo kami yung kausap mo. Ang tendency, mai-scam ka, mapapasend ka ng pera, mapapabayad ka, makukuha ng ka ng reservation, and at the end, akala mo yung kausap mo kami, pero hindi kami yan, no? Kumbaga, gawin natin yung mga bagay ng nasa tama, ng nasa ayos, no? Comment section, public yan di ba? Makikita ng scammer, uy, itong Francis, gustong kumuha, i-PM mo. Di ba? Di ngayon, Sir Francis, ito po si Bigman. Sasabihin sa'yo, magbabayad na po ba kayo? Ito po yung unit nyo. Patay ka na, di ba? Kung interesado ka, do it on a silence mode, no? Mag-message ka sa amin nang hindi nalalaman ng iba. Kasi, subject for scam ka pag ganyan, no? I-scamin ka, lolokohin ka ng mga nakakabasa niyan. Kaya, huwag kang magmamalaki sa comment section ng bibili ako 15 to 20k budget ko. Huwag po. Pakiusap lang kung ayaw mong maloko, bossing. Okay? Pasensya na kayo, diretsahan lang tayo, no? Nasasagot. Wala tayong bulahan, wala tayong oras makipaglokohan, no? Sasabihin ko sa inyo yung tama, sasabihin ko sa inyo yung dapat. Huwag nyo ikakagalit yun, okay? Okay. Sabi ni Kenji Olsen, bossing. Ba't bossing ka ng bossing? Anong gusto mong sabihin? Hindi mo sabihin, bossing. Di ba? Ang galing mo rin, no? How much po lowest price ng rifle? Sorry po. How much po lowest price ng rifle? Sir, kung gusto mong malaman yung mga detalye, mag-message po kayo, no? Doon sa message natin, sa mga page natin, I have many different pages, no? Marami different pages ng Bigman. Kahit ano doon pwede mong i-message. Ngayon, pag minessage mo, i-reply sa iyo yung buong detalye, di ba? Mas maganda 'yon kaysa nagtanong ka sa comment section then may follow-up question. At least pag nag-message ka, grabe, lahat ng detalye nandun na, di ba? Kaya kung paano makakapunta sa item, kung paano makakarating sa iyo, lahat nandun na, okay? Punta po ako dyan shop mo next year pag uwi ko, idol. Bisita and titingin po ako ng mga unit, idol. So, no problem, sir. Antayin ko po ang iyong pagdating. Okay? Ayan. Sige. Go tayo, no? So, ito. Question number 1. Galing kay Jerome Francisco of Pasig. Ano ang magandang i-collect
bala ko magsimula ng koleksyon. Pistol ba o rifle? Actually, ang tanong niya, anong magandang i-collect? Number 1 question. I'm a collector, sabi niya, pistol ba or rifle? Okay, bali dalawang tanong to. Okay, sige. Yan. O mga ka-airsoft, kayong mga nakikinig, baka may gusto kayong tanungin nyo sa akin. Diretsahan nating sasagutin, paano ba to? Nang walang paligoy-ligoy, nang walang pasikot-sikot, no? Kaya, kung may tanong, magtanong na, okay? So, okay. Ano ang magandang i-collect? I'm a collector, sabi niya. Pistol ba o rifle? Unang-una, ano ba yung mga magandang i-collect? Number 1, ang magandang i-collect yung mga rare, yung mga limited, yung mga, kung afford mo hindi, nagsisimula yan kasi number 1, sa pagiging limited. Limitado, bihira, di ba? Then, limited, then rare, at saka very rare. Okay, no? Limited, rare, at saka very rare. Ano yung maganda i-collect? Siyempre, yung tatlo na yon. Yung mga limited, rare, very rare. Bakit magandang i-collect yung mga limited, rare, very rare? Kasi siyempre, limited nga Ilan lang ang meron, di ba? Hindi mo kasi masasabing magandang collection yung isang bagay na lahat meron. Di ba? Mahirap sabihin na, ito ang collection ko. Lahat tayo, meron nito. Di ba? Ang pangit nun. Di ba? Ang magandang i-collect, yung bagay na iilan lang or maybe ikaw lang ang meron. Di ba? Ganito, pag yung collection mo, lahat ng tao meron, ipinagyabang mo, ito yung collection ko, brother. Meron din ako niyan. 4. Sasabihin sa'yo, di ba? Pero pag yung collection mo, limited, rare, very rare. Brother, ito yung collection ko. Tignan mo nga kung maganda. Ano sasabihin niya? Wow! Grabe ka, brother! Di ba? Yun pa lang, ang sarap na sa feeling nun, di ba? Kasi kinabiliban niya yung collection mo, di ba? Yun. Ano ang magandang i-collect? Rare, limited, very rare unit. Ngayon, pistol ba o rifle? Nasa sa iyo yun, no? Alam mo naman na walang matipid na hobby. Alam mo rin naman na walang murang koleksyon. Okay? Ngayon, gusto mo mag-collect ka ng something na ikaw lang or limited lang ang meron. Hindi lahat meron. Magko-collect ka ba ng WE Glock 17? Huwag ka magko-collect nun. Lahat meron nun. Tsaka entry level lang yon. Someday, 10 years from now, anong value nun? Wala nang value yon. Bagsak na ang value nun. Diba? Kaya huwag ka magko-collect ng gano'n. Magko-collect ka ba ng WE Glock 18? Huwag kang magko-collect doon. Hindi pang collection yon, no? That just an ordinary unit. Akin na yung dalawang natin. Ordinaryong unit lang yon, di ba? Yan, Mr. Miss, no? Huwag ka magko-collect nun. Magko-collect ka ba ng ano pa ba ang mga pwede, no? Ng Beretta? Huwag ka magko-collect niyan. Ordinary unit lang yan. Everyday may production yan. Palagi meron dumarating yan. Everyday nagkakaroon yan. Mag-collect ka ng unit na bihira lang mag-issue. Di ba? Yan, dito muna. Mag-collect ka nun. Mag-collect ka ng unit na ilan lang ang meron. Mag-collect ka ng unit na tumataas ang value. Okay? Di ba? Ang pangit kasi magko-collect ka yung ordinaryong unit lang. Walang kakwenta-kwenta. Okay. Pistol daw ba o rifle? Kung ano yung afford ng bulsa mo. We all know na mas mahal ang rifle. So, kung yung collector's edition mahal, syempre, mas mahal kung collector's edition yung rifle. Di ba? Yan. Nilabas na ni Lucas. Yan. Dalawa sa pinakamatitinding i-collect. Okay? Dalawa sa kapitapitagan na unit. Dalawa sa unit na bihirang-bihira mo lang makikita. Ni halos hindi mo makita sa araw-araw. Di ba? Dalawa sa pinakamatitinding unit pagdating sa collection. Miss Rose,
at saka ang 1911 D-Day. Okay, open natin ha kung bakit. Ayan, putya grabe, di ba? Hard case pa lang, box pa lang, talagang umaatikabo na. Yan ang for collection, di ba? Ito yung magko-collect ka, Glock 17, Glock 18. 10 years from now, ano yung value ng Glock 17, Glock 18? Wala. Diba? Baka 10 years from now, yung binili mong Glock 17, Glock 18 na WE, ang value na lang yan is 1,500, 1,000. Sayang yung pinag-antay mo. Diba? Sayang yung time na nag-antay ka. So, hindi siya for collection. Okay? Wag sasamaan loob nyo yung mga naka-Glock 17 dyan, Glock 18. Ang pinag-uusapan kasi yung collection na unit, no? Hindi kasi nakakategorize ang Glock 17 and 18 na WE Ordinary Standard Unit na sa Collector's Edition. Ang pinag-uusapan dito is yung Collector's Edition na unit, okay? So, wag sasamaan loob nyo, ha? Okay. This is the Miss Rose Gold. Grabe, oh. Di ba? Oh. Yan ang mga pang-collect, oh. 1911 D-Day, Miss Rose Gold, di ba? Yan ang mga pang-collect. Yan yung tipo na inilabas mo 10 years, 20 years from now. Ano ang reaksyon ng mga tao? Wow! Ano yan? Di ba? Grabe! Yan ang mga pang-collect. Okay? Huwag kang magko-collect ng Beretta 1911 na ordinary. Huwag kang magko-collect nun. Hindi ma-appreciate ng mga tao makakakita yon. Kung yung ang kinollect mo ganito. Yan ang kinollect mo. Tapos ilalabas mo na kaganyan. O kung ang ikinollect mo ganito. Tapos ilalabas mo na kaganyan. Kung ang kinollect mo silang dalawa. Di ba? Bidang-bida ka, sikat na sikat ka. Okay, no? Ito yung mga unit na hindi bumababa ang value basta well-preserved. Ito yung mga unit na tumataas ang value. Okay? So, Lucas, thank you. Thank you kay Lucas na sa matyagang nilabas niya talaga para lang makita nyo, no? Ayun, no? Okay, so before I read this, baka merong questions dito, no? So, tignan natin, ha? Boss, may unit ka na Glock steel slide niya? Yes, meron. Marami ako nun, okay? Meron po ba kayo rifle at sniper na gas type? Rifle at sniper na gas type? Yes, marami po tayo nun. Marami po tayo, no? Rifle at sniper na gas type, napakadami po natin. Pakita natin, no? Okay, sabi dyan. Okay, yan, nagtatanong, rifle at sniper. First of all, bihirang-bihira ang sniper na gas type. Ang sniper, literal na bolt action spring, okay? HK 416 na tan, HK 416 na block, okay? Scar H, Scar L, okay? Then Scar Masada, ayan ha. Both tan and dark earth and black, okay? Tapos meron tayong M4 CQB. Lahat 'to mga ka-airsoft upgraded ha. Lahat ng mga to upgraded, naka-reinforce bolt, naka-power up bolt, CNC steel na fire control group. Okay, upgraded na to, mga 500 FPS to. Alam nyo naman na mga GBBR normally 380 to 400 lang yan, no? This is 500 to 550 FPS. Hindi ko lang sure kung ilan ang ibibigay pero mostly gano'n, no? M4 RIS na GBBR, ayan, RIS siya, no? So, sorry kung RIS or RIS. Then, ayan, M4 GBBR na RIS TAN. Okay, RIS na TAN, okay, GBBR. RIS na block, GBBR. M4 CQB na block, GBBR. GBBR na TAN, M4 CQB block. HK, okay, Scar L, Scar H. Ang Scar L, Scar H ang pinagkaiba yan, mas long barrel, mas mahaba siya yung travel, compare dito is compact, okay? Then ito,
Anto, Scar, Masada. Yun. Yan, marami tayo niyan, no? Regarding sa sniper rifle na gas type, halos wala nun. Kung meron man, huwag kang bibili. Kasi someday, kung masisira, walang piyesang mabibili, okay? Mga airsoft, no? Sa pagbili ng unit, dapat i-consider mo rin yung kung masisira, kung meron kang makukuhang piyesa, no? Pangit naman kung yung unit mo walang piyesa someday pag nasira, di ba? Kaya nga, halimbawa, di ba yung unit pag halimbawa, yung tumatanda yung unit, then medyo nababalitaan mo na ang production ng unit is medyo limited na, medyo iniiwasan na rin nating i-rugged siya, di ba? Kasi syempre ayaw naman natin na yung unit natin collection mo or ginagamit mo tapos walang piyesang ano, di ba? Walang piyesang mabibili kung sakaling masira, no? Okay, boss, available pa yung hulugan unit. Yes, meron limited slot lang yung hulugan, yung layaway natin, ha. Kung yung hindi yung kanina yung bill, kung hindi ka makaka-avail ngayon, I'm sorry, bossing, no? Ngayon, ikaw, Jomar, yes, kung makaka-avail ka hanggang bukas ng umaga, pasok ka. Limited slot lang tayo, okay? Okay, salamat sa pagsagot, boss. Hello, good evening. Planning to buy Airsoft Desert Eagle. How much po kaya? From Dasmariñas, Cavite. Jam Gansan, no? Mag-PM ka, sir. Mag-PM ka sa amin. Then, para mabigay sa iyo yung buong detalye. Nasa Dasmariñas and Carmona, Cavite kami itong darating na weekends, no? Baka gusto mo, puntahan na lang kita. Grabe. On the spot ka pumili na unit, di ba? Hawak ko ang mga different version, different rare, limited, and very rare collection of Desert Eagle. Ako meron nun, hawak ko yun. Kaya, bossing, no? Okay, ayun, okay, then. Paulit-ulit na lang tong ano. Isa pa, Jared, no? Jared, I'm trying to be nice, okay? Pero don't flood, no? Tinanong mo na kung meron inulit mo pa. Sana isang tanong lang po, no? Ano naman po, maging responsible naman po tayo. Hindi ko mo only yung pagta-type, paulit-ulit po yung tanong nyo, no? I'm trying to be nice to you, brother, no? Pero kung hindi ka magiging nice sa akin, pasensya ka na, no? Kailangan kong gumawa ng bagay na ayaw ko. Which is yung i-block yung mga toxic sa page, no? Pag nag-type kayo, okay na yun. Babasahin ko yun sa abot ng makakayanan ko. Pero wag naman yung ulit-ulit nyo, okay? Backlog po kasi. Anong backlog? Okay. Magkano po ang drug lord? Okay, drug lord. Kakaiba drug lord namin, ha? Drug lord namin, no? Sa amin, ang drug lord upgraded. Upgraded yung unit, oh. Makikita mo yan, upgraded yan. Wood grip yan, oh. Okay. Wood grip yan, parang wood grip to ng 1911 D-Day. Yan ang sa amin, ha. Okay, kaya kung nagka-canvas ka, mas mura rin sa nakanbasan mo, dun ka na lang. Pero kasi yung sa amin kasi upgraded. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Ayun, no? Minsan, naka-hapa rubber pa, no? Okay, babe. Okay, nasa na ba ako? Grabe. Okay, boss, available gulugan yun. Salamat, boss, sa pagsagot. Okay. Hello, sir, planning to buy Airsoft Desert Eagle po kaya ang John Wick na. Ang John Wick, sir, maganda ba i-collect? Okay, ito, ha. Dexter Ong, napakaganda ng tanong nito. Ang John Wick ba magandang i-collect? Ang sagot dyan, yes and no. Okay, no? Pag sinabi kasing collection, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Walang alanganin sabihin collection kung isa lang. Diba? You are not a collector kung ang kinokollect mo isa lang. Diba? The problem, ang sagot ko, yes, yes. Then, dun tayo sa side na no mamaya, no? Yun. The problem with the John Wick is this. Ang daming different version ng John Wick. Ang daming different models ng John Wick. Ang daming different brands of John Wick. Ngayon, ang tanong, mahirap i-collect ang John Wick. Okay?
Kung ngayon ka magsisimulang mag-collect ng John Wick, ihanda mo ang pera mo, ihanda mo ang bulsa mo. Okay? Okay, masarap, okay yan, pwede i-collect yan. Pero, ang tanong, kaya mo bang i-collect lahat ng version? Yun yan eh, di ba? Halimbawa, meron kang, sige, ito ha, pag sinabing coin collector ka, ibig sabihin, marami kang coin. Collector ka eh. Pag sinabing stamp collector ka, ibig sabihin, marami kang stamp. Diba? Hindi lang isa yung stamp mo. Diba? Pag sinabing cellphone collector ka, dapat meron kang Nokia 5110, meron kang Nokia 5210, meron kang Nokia 3210. Diba? Pag sinabing car collector ka, dapat meron ka ng 1969 Ford Mustang. Meron kang mga classic, di ba? Yun. Oh, by the way, mas masarap i-collect ang mga classic unit than the modern unit, okay? Kasi ang mga classic unit is iilan na lang ang meron. Yung modern unit, lahat meron pa, di ba? Ayun, no? Kaya ako, collector ka, okay bang i-collect ang John Wick? Yes. Kung kaya mo at handa kang bilhin yung ibang model ng John Wick. No? Hindi ka kasi masasabing collector ng John Wick kung isang John Wick lang ang meron ka. No? Ako, airsoft shop na ako. Actually, hindi ko pa lahat kolektado ang John Wick. No? Meron na ako nakatabi sa gun bolt ko. Meron ako nakatabing EMG John Wick na Combat Master. 5 piraso yan. Meron ako nakatabing EMG Island Barrel na Combat Master. Meron ako nakatabing 5 pieces na SRC Babayaga John Wick Combat Master. Meron ako nakatabing Night Viper. Meron na bla. Di ba? Marami. Kumbaga medyo tatapatin kita, brother, ha. Kung magko-collect ka ng John Wick, ang dami kasing different models niyan and brand. Handa mo bulsa mo. Handa mo bulsa mo, no? Kasi kung isang piraso lang ay ko-collect mo niyan, hindi ka collector, di ba? Meron ka lang John Wick. Ganun 'yon. Kung hindi mo kayang i-collect lahat, hindi ka collector. Meron ka lang isang John Wick. Parang gano'n, no? Pero you are not a collector. Okay? Okay, Gerka Ho Pistol Boss ang maganda collect kasi andyan ang mga limited edition at mga rare unit. May point naman, pwede na. Pwede yung point niya. Kaya lang malay mo kung kaya naman niya, di ba? Pwede siya mag-collect ng mga, di ba? Pwede rin naman pistol, pero much better if you have the both pistol and a rifle. Okay? No? Okay, watching from Riyadh, Big Boss. No, thank you. Anthony Pate Tarugo. Okay, no? Okay, salamat sa reply, sir. Meron po ba kayo rifle na gas dive? Okay. Buti umabot, sabi ni Alan Villaris. Okay, mga Airsoft, baka may mga tanong kayo. Tara na. Tanong nyo, may Glock po ba na... May Glock po ako. Steel slide. Maganda din i-collect. Lahat naman ng Glock steel slide eh. Ay metal slide eh. Ay, washing po. Pinagloloko ako nito ni Jared. I have to do an action. Sabi ko nga. Pinagloloko na ako nito. Sabi ko naman sa inyo, I have no time for walang ka-sense na bagay, no. Huwag tayong maglokohan, huwag tayong magbulahan dito, no. Okay. Okay, ha. Washing ka pa from USA, ha. Alam mo, brother, ang ganda-ganda kong makisama sa iyo, tapos medyo
ganyan ang ano mo, I'm sorry. Dali. Kailangan nating i-eliminate ang mga toxic. Okay? Okay. Now, okay. Sige. Amerika daw ang putya. Guys, to, no? Alam mo kasi yung isang tao kung ano kung naggagago-gago na lang sa'yo di ba? Kasi ako, sa lahat ng subscriber, well, actually, hindi ko nga kayo tinatawag na follower. Kasi medyo yung follower parang ayaw ko yun yung parang iba yung dating Iba na, parang tagasunod ko kayo. No, hindi ganun, no? Kaya ayaw ko tumawag ng follower. Ang tawag ko sa inyo is my subscriber, 'di ba? Mas magandang pakinggan. Medyo hindi ako komportable rin sa word na follower, no? So, ang tawag ko sa inyo subscriber. Every time na nag-chat kayo, every time na nagme-message kayo, 'di ba? Hangga't maaari para tayong magko-close friend na. No, tapos biglang may ganun na sasabihin niya, washing from USA. Hello? Para mo na lang ang ginagago, washing, then USA. Hindi ka naman taga-USA di ba? Nakita mo lang na merong taga-Riyadh, taga-Japan, taga-Korea na naka-online, medyo nang ano ka na. Huwag naman ganun, no? Mga ka-airsoft, professional ko po kayong hinaharap sa abot ng aking makakayanan. Yung respeto binibigay ko sa inyo, no? Sana suklian nyo rin yun. Suklian nyo rin ang pagiging professional na subscriber, no? Ang pangit kasi kung gagaguhin mo na yung yung pinapanood mo yung vlog, di ba? Medyo pangit Sir, meron ka Army Armament Alpha TTI? So, currently, wala po, no? Okay, shout out from Nueva Ecija. God bless po, sabi ni Gani Kahukom, no? Okay. Thank you, Sir Gani. Hello, Boss Bigman. Good afternoon. Denmark Agpoa. No? Sir, good evening po rito sa amin. Nasaang bansa po ba kayo? I-shout out nyo. Huwag kayong mahiya. No? Okay, Boss Bigman. Ano pang John Wick ang available? Actually, marami tayong different version ng John Wick, no? Meron tayong Baba Yaga, meron tayong halos lahat, no? Kaya kung handa ka, kung may budget ka, may pera ka, lahat ng version meron tayo, okay? Mag-PM lang po kayo, ha? Ang diin pa ng spelling niya, no? Oo nga, America daw. Hayaan mo na, Carlo John, no? John Carlo. Ako rin medyo nairita ako sa totoo lang nairita ako Pero ayun na, nanahimik na, no? Okay, Mamo, bibili pala ako. Anyway, thank you sa sagot, Mamo, lubi pala ako. Dexter Ong, medyo talagang pricey, no? John Wick. Talagang walang iniwan ng John Wick, let's say, parang ano yan Parang malayo na. Kasi ganito, no? Syempre, natapos na yung season ng John Wick, di ba? Namatay nga si John Wick, Namatay si John Wick doon, si Keanu Reeves, di ba? Namatay siya. So, medyo mag-i-stop na rin ang production kasi niyan. Dahan-dahan, unti-unti. Ganun yan, di ba? Kumbaga, wala na yung bidang na yan. Bakit maglalabas pa sila? Wala na nga season. Diba? So, mararamdaman na natin yung pag-stop niyan, ng production niyan. Kukunti na, titipirin na yung production. Ngayon, tataas na yung value. Ganun yan, no? Ngayon, kung sisimulan mo siguro ngayon, pwede pa siguro. Pero ito, tapatin kita, medyo mahirap humabol. Mahirap humabol, no? Okay, kuya, ride tayo. Ay, nako, ang tagal ko nang iniintay yan kay Sir Chris, no? Sir Chris Paligutan, talagang inaantay ko yung pagra-ride na yan, ha? Boss Bing, wala po bang sariling manufacturing airsoft dito sa Pilipinas? Boss Bing, wala po bang sariling? Bernard, as far as I know, wala. No, as far as I know, wala. Hindi ko lang hindi ko lang sure Pero sa abot ng makakayanan ko, walang manufacturer ng airsoft dito, no? Customized meron, no?
Meron nagko-customize dito, pero yung manufacturer, halimbawa, King Arms, nasa Pilipinas ba? SRC, nasa Pilipinas ba? Wala, I think, no? Hindi tulad ng mga big company rito ng mga hobby is Tamiya. Tamiya, alam nyo ba sa Cebu ginagawa? Sa Cebu ginagawa yan, tapos dinadala lang ng Japan, no? Pero sa Cebu ginagawa yan, no? Okay, good evening, Boss Big Mac. Kuha ako direct sa kapaipon lang ako, konti na lang po. Jairon Roscueta, sir, mag-message ka. Huwag mong ipagyabang, huwag mong ipagmalaki sa comment section na kukuha ka unit. I-PPM ka po ng scammer. Pag nangyari yon, buong loob aakalain mo si Big Man yung nag-PM sa'yo or Big Man yung nag-PM sa'yo, pero hindi. Okay? Tandaan mo, kung gusto mong bumili ng airsoft, mag-message ka. Wag sa comment section, boss. Target ka ng scammer pag ganyan, okay? Boss Big Man. Boss Big Man, sa opinion nyo po, sa rifle, ano po magandang gamitin? ACOG or Holocybe? ACOG is a type and a model, but I am not a fan of that. Correct me if I'm wrong. ACOG ba crosshair or dot? No? Holographic scope, mas okay para sa akin. Modern, tsaka hindi nakakaumay yung itsura. Kung alam ko yan, ACOG parang bilog yan na nakapatong na medyo patulis yan eh. No? I am not a fan of that. Holographic scope, no? Especially if you are using a assault rifle. Mas okay yan, no? Mga holosight, no? Abang na lang, ballerina movie. Ballerina movie. Ano yung ballerina movie? Okay, no? Good evening, Boss Big Man ko. Abang na lang. Ano yung ballerina movie? Ano yung sinasabi ni Alan Villaris na ballerina movie? Netflix? Sorry, hindi updated, no? Hindi updated ang lolo, okay, no? Pwede bang i-convert ang pistol na one cock, one shot into a gas blowback pistol? Ang tanong ni Sir Ben of Cavite. Pwede raw bang i-convert yung pellet gun, yung nabibili sa palengke? Isang kasapak into a gas blowback pistol. Pwede ba? Hindi. Hindi pwede. Sobrang daming components na kailangan baguhin. Bandang huli, mas mahal pa yung kinonvert mo kesa dun sa bumili ka na lang, no? Hindi pwede i-convert. Grabe naman tanong to. Nakakaaning. Pwede bang i-convert ang yun nga yung pellet gun na one cock, one shot into a gas blowback pistol? Ang sagot, hindi po pwede. Imposible po yun. Okay? Big Man, napanood ko yung 5 fine-tuning and trigger job upgrade mo. Pwede bang ituro kung paano? As much as I want to teach it to you, hindi ko kayang gawin. Bakit? Mahirap. Ang pagiging gunsmith, hindi overnight na pag-aaralan. Hindi nagkalas ka lang ng rifle, gunsmith ka na. Hindi ganon. Nagkalas ka lang ng pistol, gunsmith ka na. Hindi. Actually, ang magaling na gunsmith, maraming sinirang pistol. Ang magaling na gunsmith, maraming nasirang rifle. Okay? Bakit? Kasi doon sa nasisira mo, doon ka matututo. Diba? Parang tayo. Pag ikaw nadapa ka, malalaman mo na mali pala yung nagawa mo. Diba? Pag ikaw nadapa ka, aray, masakit madapa. Ngayon, hanggat maaari, the next time, aayusin mo yung ginagawa mo kasi alam mo na masakit madapa. Diba? Ganun yan. Sa pagiging gunsmith, kahit ituro ko sa inyo, baka hindi nyo masundan. Baka yun pa ang maging sanhi ng pagkasira ng pistol nyo. Okay?
Sa pag-fix outer barrel, may ginagrind, may hinahasa, merong pinuputol, may kino-convert. Diba? Isa lang dyan na magkamali ka, yari yung unit mo. Diba? Hindi naman pwedeng trial and error. Diba? Hindi naman pwede yun. Kaya, pwede ko bang ituro? Kahit na gusto ko, alam ko hindi nyo kakayanin. Okay? So, pasensya na po. No? Lahat po ba ng pistol pwedeng i-fix barrel? Lahat ng pistol pwede raw bang i-fix outer barrel? Yes, kung bago. No, kung hindi. Bakit? No, kung hindi. No, kung China. Yung pistol na China, advisable bang i-fix outer barrel? Hindi. Okay, bakit? Magkano yung fix outer barrel? Oh, for example, ito. Oh. Magkano to? Diba? This will cost you around 3,500, 4,000, 4,500. If you fix outer barrel natin yung double bell, if you fix outer barrel natin ENC, if you fix outer barrel natin, diba, yung mga China unit, hindi pwede. Kasi bakit? Mahal pa yung fix outer barrel doon sa unit. Di ba? Mahal pa yung fix outer barrel doon sa unit. Bakit natin i-fix outer barrel yon? Isa pa. Mas matigas pa yung fix outer barrel than the whole unit. Alam nyo ba na ito, kahit pukpukin natin to ng pistol, hindi kayang basagin ng pistol to? Pero ito, pag pinukpok natin sa pistol, kaya niyang basagin yung pistol. Dahil solid to. Diba? Yan. Ayan ha. Bagong version ng John Wick. Oh! So, galing mo ha. Updated ka ha. Magkakaroon pala ng bagong version ba or bagong season? Or karugtong? Or ano ba yan? When you say bagong version, hindi na siya John Wick. Ibang parang ano na, or may karugtong or merong season, no? Kasi pag sinabing this is the John Wick Combat Master and another version of a John Wick is the Island Barrel. O, ganun yon. Magkaiba yon, di ba? Pero, ano ba yan? Karugtong season ba or yung ballerina, ano, or ano yan? Or parang panibagong, panibagong character or episode. Pakilinaw, bagong version ng... Okay, bagong version ng John. Sabi niya, bagong version no? Sabi ni Alan Villaris. Pakilinaw nga, brother, hindi ako ganong updated sa mga ganyan-ganyan ngayon, no? Okay, so, ano ba yung tinatanong ko kanina? Yun, no? Hindi lahat pwede i-fix outer barrel, okay? Okay, Big Man, anong pagkakaiba ng airsoft sa airgun? Okay. Sige. Meron kaya rito, meron kaya sa inyo na nanonood ngayon na kayang sabihin yung pinagkaiba ng airsoft versus airgun? Okay. Sino kaya? Sino kayang matalino rito na pwede? Karugtong ng movie, babae, bida. Okay. Ang tanong, mabubuhay kaya si John Wick dyan? No? Baka mabubuhay si John Wick dyan, mawawalang kwenta yung istorya, ha? Okay, no? Anyway, no? Kaya nga ballerina, no? Okay, ballerina. Ito. Anong pinagkaiba? Ang ganda ng tanong nito. Anong pinagkaiba ng airsoft into an airgun? Okay. Walang nakakaalam, ha? Walang nakakaalam. Sige, ano raw ba ang pinagkaiba ng airsoft into airgun? Number 1, ang airsoft is gumagamit ng ceramic BBs. Okay? While the airgun is using a steel BBs or yung iba is using a lead na ammunition. Hindi, ano ba yan? Lead ba? O yung parang tingga, di ba? Tingga na parang
parang medyo matulis, medyo cone shape siya, di ba? Yun, yun ang pinakaiba nila, number one, yung balang ginagamit na sa kanila, no? Then, ang pinakaiba nila, airgun is using a CO2, while the airsoft is using a green gas, no? Yun ang pinakaiba nila. Airgun, walang blowback. Basta pumuputok lang. Airgun, di ba? While the airsoft, may mga blowback mostly. Especially kung gas blowback rifle or gas blowback pistol, no? Ang airgun walang blowback. Ang airgun dependent siya dun sa air, although ang gas blowback is dependent din sa air, kaya lang magkaiba sila ng air na ginagamit. CO2 yung isa naman is green gas. Ano ba yung green gas? Green gas is the safer version of Freon. Kung mapapansin niyo yung green gas natin ang lamig, para siyang refrigerated gas. Pero dahil siya kasi yung safer version ng Freon. Inalis yung Freon, it is because harmful sa ozone layer. Tsaka harmful na rin sa baga natin, no? Kaya inalis yun. Ngayon, pinalitan ngayon ng safer version which na tinatawag natin ngayon na green gas. Kaya nga green kumbaga environment friendly, nature friendly, no? Kaya green gas, okay? Air gun use lead or alloy bullets. Tama. Ayun na. Parang pwede makasakit ng seryoso sa tao ang air. Actually, talagang ang air gun, if you use air gun, talagang hindi siya design para itutok or iputok mo sa tao. Talagang magpe-penetrate yun. Airsoft, hindi rin design. Kayang mapanakit talaga, kayang pumasok, kayang bumutas ng balat Kaya hindi rin pwedeng airsoft. Both of the unit, hindi talaga pwedeng pang-tao. Walang unit na pang-tao. Actually, yung live di ba? Siyempre, pag ginawa mo pang-tao, papatay ka ng tao, di ba? Ayun, no? Kaya, wag natin idamayin sa tao kasi malalim na usapin yan, no? Kumbaga, pag tinutok mo sa tao, talagang willing kang saktan yung tao, di ba? Kasi alam mo yun, kaya niyang mag-penetrate talaga, no? Okay, so marami pagkakaiba ang airsoft and airgun. Hindi na natin gano'n papalawigin pa. Ang dami niyan, grabe. Big Man, di po ba may gun ban ngayon? Ano po ang posibleng mangyari kapag nakitaan ka ng airsoft sa sasakyan mo o motor? Okay? Actually, kumpis, no? Kasi ganito yan, mga ka-airsoft, no? Ipagpalagay na natin, matinong tao yung police na enforcer na nakadalisay sa checkpoint, no? The mere fact ng dala mo airsoft, hindi airgun ibang usapan pag airgun. The mere fact na dala mo airsoft, kausapin mo lang naman siya na matino. Sir, airsoft po ito, kabibili ko lang, or ibebenta ko, or whatever na your reason, di ba? Kausapin mo lang na matino. Worst case scenario na pwede mangyari sa iyo, kukumpiskahin yan, no? Mas okay na yun kaysa makasuwang ka pa, kaysa makulong ka, ma-detain ka, di ba? Kaya nga ako, di ba, sinasabi ko sa inyo, hanggat maaari, during the gun ban, wag na lang munang ibiyahe yung unit, di ba? Kung nag-purchase kayo ng airsoft, tabi nyo lang. 'Di ba? Wag yung habang biyahe hawak nyo, wag ganun. Habang biyahe nasa dashboard, wag ganun, 'di ba? Kumbaga, kayo rin may kalalagyan kayo nun pag ganun, 'di ba? Iwasan lang basta ganito, guys, no? Iwas lang tayo dun sa mga bagay na hindi normal, 'di ba? Hindi normal na habang nagde-drive kami katabi kang airsoft. Hindi normal na habang nagmomotor kami nakasukbit na airsoft sa bewang mo. Hindi normal 'yun, 'di ba? Gamitin natin, always treat the airsoft like a real gun, no? Para yung disiplina sa tunay na baril is bit-bit mo lagi sa pag tuwing may hawak ang airsoft, no? Ganun yun. Maging disiplinado po tayo. Tayo rin ang magbe-benefit kung disiplinado tayo. Tayo rin na mapeperwisyo kung wala tayong disiplina. Kaya nga, yun. Anong posibleng mangyari kung peace po, no? Worst case scenario, makasuhan ka. Kung resisting arrest, pumapalag ka pa, mayabang ka pa, hindi ka
marunong makiusap, hindi maganda yung approach mo. Mama mo, wala pa? Nandiyan na. Okay, no? Kung hindi maganda yung approach mo, no? Okay? So, Big Man, bakit po ba nasisira ang air inlet valve? Okay. Nasisira, number one, nagiging simula ng, sanhi ng pagkasira ng inlet valve ay maling paglalagay ng gas, no? Yung green gas natin, yung canister, merong nozzle. May nozzle siya. May valve. Tama, may nozzle. Okay? Then, this is the inlet valve. Okay? Yung iba kasi, kaya nasisira, itong nozzle is tumutungtong doon sa mismong valve. Nakatukod na ganyan. So, ang tendency, pag idiniin mo yon, mababaon palalo tong valve mo. Diba? Mali yun. Dapat, pag isinushoot mo, yung nozzle mo doon sa valve, hindi nakatukod. Dapat, hindi nakatukod, dapat nakasuklob. Okay. Sumusuklob siya doon sa mismong inlet. Pag yan tumukod at idiniin mo, that's the time na masisira ang inlet valve. Tandaan nyo, ang inlet valve nasisira sa maling paggamit. Ang inlet valve hindi nasisira basta-basta yan, no? Yan, isa sa pinakahuling masisira yan sa isang magazine, no? Masisira lang yan pag mali yung pagpwesto mo. Okay? Just hope nasagot ko na matino yung tanong, ha? Big Man, ano masasuggest mong unit para sa 76 years old na katulad ko? 76 years old. So, tatay, masasuggest ko sa'yo unit na, kung rifle, unit na hard polymer. Magaang, lightweight. Huwag ka na mag full metal, tatay, tapos na tayo dun sa era na yon, no? Kumbaga, ngayon, ang gusto mo is makapaghawak ng airsoft nang hindi ka nai-stress or nangangalay, nangangawit, no? Yon. Pag kasi nag full metal ka, baka, hindi ka ganong maging komportable. It is because mabigat ang full metal, no? Pero kung ang gamit mo mga hard polymer, naku po, tatay, talaga mag-enjoy ka. Okay? Big Man, ano pong mas maganda sa rifle? Full metal o hard polymer? Kaya, sinagot ko yan, no? Meron mga tao na gusto full metal. Meron mga tao na gusto hard polymer. Kaya yung tanong nito, hindi ko kaya sagutin to. Ano raw yung mas maganda? Hard polymer or full metal? Depende po sa gumagamit yan, no? Depende. Merong mga newbie, lalo na yung mga newbie, yung mga baguhan, yung mga bago mag-airsoft, gusto ko full metal para realistic. Di ba? Pero kung ako tatanungin mo, hate na hate ko yung full metal kasi mabigat. Di ba? Sa stage ko, kasi iba-iba kasi tayo ng stage. Yung newbie, nasa new stage, gusto nila mabigat. Tayo, pro stage na tayo, kumbaga, gusto na lang natin pumuputok Gusto na lang natin pumuputok, pero ang gusto natin, yung madaling i-maneuver. No? Due to age, due to, di ba, the style, sa lifestyle, ayaw na natin yung ang hirap, yung nakakangalay, di ba? Ang gusto na lang natin yung daling i-maneuver, di ba? Yun, napakaganda nun. Basta, tatandaan nyo to, ang isang airsoft dapat bagay sa pagkatao mo, bagay sa paggagamitan mo. Pag hindi bagay ang airsoft sa pagkatao mo at sa paggagamitan mo, walang kwenta yung airsoft mo. Okay? Mga airsoft, magandang gabi po sa inyong lahat. Doon sa mga umabot sa part ng live na ito, isa po kayo sa mga Big Man Warrior. No? Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.